Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1571. Paghiram sa Jade. Da. Bumuhos ang mga table task mula sa buong kalangitan at dumapo sa parisukat, na naglalabas ng malinaw na patak ng ulan na parang tunog. Ang ganitong uri ng mga table task ay maaaring hindi maituturing na mga tabletang panggamot ngunit sila ay nabuo mula sa purong enerhiya. Ang pagkonsumo nito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa katawan ng isang tao. Ang katawan ni Xiaoyan ay nasuspine sa kalangitan. Kahit na sa kanyang kalmado, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang nagpahayag ng isang pagpapahayag ng ligaw na kagalakan. Narinig niya ang tungkol sa pariralang Pale Rain Descend, Mysterio Pale Appears. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na personal niyang nasaksihan ang isang misteryosong eksena. Ito ay talagang nagtagumpay. Nakatanggap si Xiaoyan ng medicinal pill gamit ang kanyang kamay, na bahagyang nanginginig. Ang resultang ito ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Kahit na sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay sa pagpino ng isang tier siyam na mysterious pill ay hindi lalampas sa 40%. Gayunpaman, kung talagang tatalakayin ng isa ang tungkol sa pagpipino ng tableta na ito, talagang mayroong ilang elemento ng swerte sa loob nito. Ang isang medicinal pill ay naglalaman ng enerhiya ng 4 na embryonic pill. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring inilarawan bilang napakabihirang. Ang 4 na embryonic na table task ay naglalaman ng iba't ibang mga katangiang panggamot. Bagamat ang karamihan sa lakas ng panggamot ay naging purong enerhiya pagkatapos ng pagpipino ni Little Yi, mayroon pa ring bakas ng panggamot na ari-arian na nananatili sa loob nito. Ang mga bahagyang nakapagpapagaling na katangian ay magsasama sa embryonic pill ni Xiaoyan at magkakahalo. Idinagdag ang mabangis na pagpipino ng Purifying Demonic Lotus Flame, ito ay sumailalim sa isang bahagyang pagbabago na hindi inaasahan ng sinuman. Ang resulta ng pagbabagong iyon ay tila nakabawi sa ilang dikasakdalan sa loob ng embryonic pill at nagresulta sa matagumpay na pagpipino ng tabletang ito. Kung ang alinman sa iba't ibang pagkakataong ito ay wala, malamang na kahit na si Xiaoyan ay sumipsip ng enerhiya mula sa 3 embryonic pill, malamang na siya ay mabibigo. Gayunpaman, walang kung sa mundong ito. Ang lahat ng naruroon ay hindi mag-abala tungkol sa ganitong uri ng mga haka-haka na kong. Nakita nila sa sarili nilang mga mata na matagumpay na napino ni Xiaoyan ang isang tier siyam na mysterious pill. Ang tier siyam na mysterious pill, na walang sino man ang matagumpay na napino sa daan-daang taon, ay bumaba sa harap ng kanilang mga mata. Rumble. Ang itim na kidlat na parang malaking sawa ay ligaw na lumipad sa makapal na madilim na ulap sa kalangitan. Ang mabangis na makalangit na iyon ay maaaring maging sanhi ng pag-urong ng leeg ng marami. Natatakot sila na ang itim na kulog ay bumaba sa kanilang mga ulo. Bang! Ang 1,000 talampakan na malaking kaldero ng apoy ay biglang nanginag habang ang mga maitim na ulap ay kumulo sa kalangitan. Kaagad, isang liwanag na haligi ang pumutok sa kalangitan. Malabo nang makakita ng itlog na parang liwanag na kumpol sa loob ng liwanag na haligi. Ang napakalaking liwanag na haligi ay ipinasok sa mga ulap sa harap ng maraming pares ng mga mata. Kaagad, ang kulog na ulap ay uminog ng matindi. Maraming itim na kidlat ang nagtagal sa paligid ng liwanag na haligi sa isang siksikan na paraan tulad ng ilang umuungol na itim na sawa. Sa wakas, walang awa silang dumurog patungo sa kumpol ng magaan na itlog sa loob ng liwanag na haligi. Bang bang bang! Ang pagyanig na ito na parang welga ay naging sanhi ng maging ang buong Medicine Mountain na manginig. Isang nakakabinging tunog ang patuloy na lumilitaw ng walang tigil. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay nag-aalala habang nakatingin sa kumpol ng magaan na itlog sa ilalim ng kidlat na tumatakip sa kalangitan. Sa loob nito ay ang tier siyam na mysterious pill. Kapag naranasan na nito ang kidlat na kapigatian na ito, magagawa na itong sumiklab at lumitaw. Walang nagawang tumulong dito sa ganitong bagay. Kahit si Xiaoyan ay mapipili lamang na magmasid sa gilid. Ang isang tier 9 na mysterious pill ay iba sa iba pang mga medicinal pill, na nagpapahintulot sa iba na harangan ang pill lightning. Ang ganitong uri ng mysterious pill ay nangangailangan ng enerhiya sa loob ng kidlat upang payagan silang maging ganap na perpekto.
Sa ilalim ng sabik na mga mata ni Xiaoyan, ang kumpol ng magaan na itlog sa loob ng liwanag na haligi ay hindi lamang nabasag ngunit sa halip ay naging mas maliwanag. Ang mga bakas ng itim na arko ng kidlat ay patuloy na kumikislap sa ibabaw ng itlog. Crack! Ang mga ligaw at mabangis na pagsabog ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto bago ito unti-unting nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Hangin na lang ang kidlat nang may lumabas na bahagyang pagkaluskos mula sa itlog. Agad na naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga puso. Matiim na tumitig ang kanilang mga mata sa itlog. Posibleng makita ang isang maliit na linya ng crack na biglang kumalat sa ibabaw nito. Crack! 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 Pagkatapos ng paglitaw ng unang linya ng crack, tila nalikha ang isang domino effect. Dumadaming bilang ng mga crack lines ang lumitaw sa itlog. Bakas ng liwanag ang lumabas mula sa loob, dahilan para mapuno ang itlog ng nakasisilaw na liwanag. Boom! Isang itim na kulog ang biglang bumagsak mula sa langit ng unti-unting natatakpan ng mga basag na linya ang itlog. Walang awa itong binasag sa mismong itlog. Agad na kumalat ang maraming crack lines. Sa wakas, nagbuga ito ng putok at tuluyang sumabog. Isang nakakagulat na halimuyak na panggamot ang kumalat sa kalangitan sa sandaling sumabog ang itlog. Ang panggamot na halimuyak ay nagtagal at pinagsama-sama sa hugis ng maraming mga halamang gamot na tumatakip sa kalangitan. Ito ay tila napakahiwaga. Swoosh! Isang liwanag na figure ang biglang kumislap at lumitaw sa langit habang ang lahat ay absent-minded dahil sa kakaibang eksenang ito sa langit. Kaagad, mabilis itong tumakbo palabas ng Medicine Mountain na parang kidlat. Ang mayamang halimuyak sa likod nito ay napakakapal na tila may anyo din. Iyon ang Tier 9 Mysterious Pill. Ito ay talagang nagbabalak na tumakas. Ang buong bundok ay naging isang kaguluhan pagkatapos lumitaw ang maliwanag na figurang ito. Ang hindi mabilang na mga tao ay biglang tumayo. Nag-init ang kanilang mga mata habang nakatingin sa liwanag na figure sa kalangitan. Ang kasakiman ay umusbong mula sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Halos walang sino man ang maaaring manatiling kalmado sa harap ng tukso mula sa isang Tier 9 Mysterious Pill. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang malamig na simoy ng hangin sa kalangitan habang ang kasakiman ay umusbong sa puso ng ilang tao. Ito ay agad na naging sanhi ng paglamig ng kanilang mga puso. Nagising sila at nagmamadali at mabilis na binawi ang kanilang mga paa na akmang hahakbang pasulong. Malamang na ang pagsisikap na agawin ang Tier 9 Mysterious Pill mula sa mga kamay ng isang taong nakatalo sa pinuno ng Hall of Soul ay hindi isang simpleng gawain. Isang pares ng berdeng pulang buto ang lumitaw sa likod ni Xiaoyan matapos hadlangan ang mga taong ito na handang magdulot ng gulo. Gumalaw ang kanyang katawan at humarap siya sa liwanag na figure. Ang kanyang kamay ay hamampas pasulong sa proseso. Yellow Spring Palm. Isang napakalaking handprint ng enerhiya ang biglang bumaba mula sa langit habang sinasabayan ng matinding presyon ng hangin. Walang awa itong nabasag sa liwanag na figure. Ang handprint ay nakakalat ng liwanag sa ibabaw ng figure. Isang nanginginig na hubad na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang figure ay may mahabang itim na buhok na may macelan at banayad na magandang katawan. Ang medyo malalaking mata na iyon ay naglalaman ng kakilakilabot habang nakatingin sila kay Xiaoyan. Ang kahabag-habag na anyo na iyon ang pumukaw sa pagnanasa ng proteksyon ng maraming tao. Alam na nito kung paano gamitin ang pamamaraang ito para lituhin ang iba pagkatapos ng kapanganakan pa lang. Ang isang Tier 9 Mysterious Pill ay talagang nabubuhay sa reputasyon nito. Nagulat ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa hubad na magandang babae. Gayunpaman, tumawa lang siya ng mahina at sinabing, "Ang gamot na tableta ay walang anumang kasarian. Naging ganito ang hitsura mo kanina, tama ba?" Matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang orihinal na nakakaawa na mukhang dilag ay agad na nagulat. Mabilis na umatras ang katawan niya. Humakbang pasulong si Xiaoyan at direktang humarap sa babae. Itinuro niya ang kanyang daliri at damapo iyon sa kanyang noo na parang kidlat. Isang espiritual na imprint ang lumitaw. Kasunod nito, nanginig ang magandang figure ng ginang at unti-unti itong naging ilusyon. Sa wakas,
Ito ay naging isang bilog na medicinal pill na kasing laki ng dragon eye na may iba't ibang hindi pangkaraniwang halimuyak na nananatili sa ibabaw nito. Naglabas si Xiaoyan ng bote ng jade mula sa loob ng kanyang storage ring. Pagkatapos maglagay ng ilang layer ng spiritual seal dito, sa wakas ay maingat niyang inilagay ang Tier 9 mysterious pill na ito sa loob. Ang tabletang ito ay may napakalawak at napakalakas na enerhiya. Sa kasamaang palad, hindi nito alam kung paano gamitin ito. Kung hindi, kahit si Xiaoyan ay hindi magkakaroon ng ganoong kadaling panahon na supulan ito. Nang makita ito, inilagay ni Xiaoyan ang medicinal pill sa kanyang storage ring. Maraming tao sa ibaba ang nagpahayag ng kabiguan. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng una. Lumingon siya at tumingin kay Han Huzi, na nakikipaglaban pa rin sa matinding labanan sa Northern King. Hindi niya sinasadyang tumawa at nag-wave ng kamay. Ang hilagang hari ay umatras at lumutang sa tabi niya na may walang pakialam na mga mata. Ha ha ha. Salamat sa regalo. Tumawa si Xiaoyan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay kay Han Huzi, Old Man Shenlong at Elder Wanwo matapos mapanatili ang Northern King. Bahagyang napangiti ang matandang Shenlong at Elder Wanwo nang marinig ito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Han Huzi ay nabaluktot. Hindi niya inasahan na ang embryonic pill, na kanyang mapait na pinino sa loob ng ilang araw ay nakatulong kay Xiaoyan. May mga talento sa bawat henerasyon. Ang tagumpay ng batang kaibigang si Xiaoyan sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa alchemist ay talagang kapansin-pansin. Malamang na walang sino man sa mundong ito ng alchemist ang makakapagkumpara sa iyo. Talagang karapat-dapat kang maging nangungunang alchemist. Sumenyas ang matandang Shenlong gamit ang kanyang kamay. Ang berdeng dagat ng apoy sa langit ay naging isang medicinal herbs walking stick at lumitaw sa kanyang kamay. Sumulyap siya kay Xiaoyan at tumawa. Ang Yao Chen na ito ay talagang tinuruan ng isang hindi kapanipaniwalang disipulo. Kung alam ko ito, hindi ko hahayaan si Yao Wanwei na basta-basta gawin ang gusto niya noon. Ang maraming elder mula sa angkan ng Yao ay nagkaroon ng komplikadong mga ekspresyon nang marinig ang mga salitang ito. Nagkatinginan sila at tahimik lang na napabuntong hininga. Hindi alintana kung gaano sila ipinagmamalaki, wala silang ibang pagpipilian kundi aminin ito sa sandaling ito. Clan Head Yao Dan, si Xiaoyan ay may isa pang kahilingan na dapat gawin ngayon. Napatingin si Xiaoyan kay Yao Lao. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Yao Dan sa upuan ng pinuno, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabi. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Yao Dan. Marahan siyang bamantong hininga, tumingin kay Yao Lao at sinabing. Yao Chen, simula ngayon, ikaw na marahil ang pinakanamumukuntinging talento sa loob ng Yao Clan. Maaari mong iwan ang anumang gusto mo sa clan tablet. Salamat sa Clan Head Yao Dan. Ang kamay ni Yao Lao ay mahinang nanginginig. Ang matagal na niyang hinahangad ay natupad na rin sa sandaling ito. Kahit nasa kanyang kalmado, ang kanyang puso ay nasa sabik pa rin. Ha ha ha. Clan Head Yao Dan, may hiling din ako ngayon. Si Han Huzi sa langit ay biglang bamuka ang kanyang bibig at tumawa ng may kakaibang ekspresyon sa sandaling nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Oh, bahagyang kumunot ang noo ni Yao Dan. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Han Huzi. Isang pag-iingat ang bumalot sa kanyang puso. Magsalita ka. Lalong naging estranghero ang ngiti sa mukha ni Han Huzi nang makita ito. Dinilaan niya ang kanyang bibig. Gayunpaman, ang kanyang mga sumunod na salita ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Nais kong pansamantalang hiramin ang Toshi Ancient God Jade mula sa mga kamay ng Yao Clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1572. Nakakagulat na pagbabago. Isang bato na nagpapakilos ng isang higanteng alon. Matapos bigkasan ni Han Huzi ang mga salitang ito, ang stadium, na naging kaguluhan dahil sa pagsilang ng Tier 9 Mysterious Pill, ay naging ganap na tahimik. Ang mga ekspresyon ng lahat ng elder mula sa angkan ng Yao ay naging malungkot sa sandaling iyon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang bawat isa sa 8 sinaunang angkan ay mayroong isang bahagi ng Toshi Ancient God Jade ayon sa pagkakabanggit. Itinuring ito ng lahat ng angkan bilang isang malaking kayamanan at pinananatiling ligtas.
Kahit isang ordinaryong elder ay hindi ito makikita. Ang bagay na ito ay maaaring hindi kakaiba sa mga mata ng mga hindi nakakaalam nito, ngunit ang mga taong tumingin kay Han Hyuzi na parang nanonood ng isang baliw. Paano magiging posible para sa Yao clan na ipahiram sa kanya ang gayong kayamanan? Hindi kaya nabaliw ang taong ito? Ang taong ito. Napakunot ng mahigpit si Xiaoyan habang nakatingin kay Han Hyuzi. Ang kakaibang ngiti sa mukha ng huli ay naramdaman niyang may hindi tama. Ang pagbigkas ng mga ganoong salita sa angkan ng Yao ay walang alinlangan na hinahamon ang prestihiyo ng angkan ng Yao. Dahil sa lakas ng 6-star Dao Sheng class ng taong ito, imposible para sa kanya na makatakas mula sa mga kamay ni Yao Dan. May hindi tama. Ang maraming taon ng karanasan ni Xiaoyan ay nagbigay daan din sa kanya na maging lubhang sensitibo. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Ang Han Hyuzi na ito ay hindi isang tanga. Dapat niyang maunawaan kung anong uri ng pagtrato ang matatanggap niya mula sa angkan ng Yao sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga ganoong salita. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Bahagyang lumubog ang puso ni Xiaoyan pagkatapos niyang isipin ito. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa tabi ni Yao Lao. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang mahinang sinabi. Mag-ingat ka. Matiim ding tumango si Yao Lao. Nararamdaman niya na ang Han Hyuzi na ito ay medyo kakaiba. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Elder Wanwo habang nakatayo siya sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin habang nakatingin kay Han Hyuzi. Kapag nagbigay ng utos si Yao Dan, agad niyang sasalakayin ang buong lakas at papatayin ang taong ito, na nangahas na hamanin ang prestihiyo ng angkan ng Yao sa harap ng napakaraming tao. Han Hyuzi, alam mo ba ang sinasabi mo? Tumingin si Yao Dan kay Han Hyuzi sa kalangitan mula sa upuan ng kanyang pinuno ng walang ekspresyon. Gayunpaman, may matinding lamig na dumampi sa kanyang mga mata. Walang emosyon ang boses niya dahil unti-unti itong lumalabas sa bibig niya. Hahaha. Clan Head Yao Dan, ang Toshi Ancient God Jade ay isang bagay na nagdudulot ng kapahamakan. Magdadala lamang ito ng kapahamakan sa iyo kung mananatili ito sa angkan ng Yao. Ang pagbigay nito sa akin kapalit ng iyong kaligtasan ay maaaring mas mabuti, tama ba? Tumawa si Han Hyuzi. Parang hindi niya naramdaman ang pagpaslang na intensyon na lumalabas sa mga mata ni Yao Dan. Han Hyuzi, masyado kang walang takot kumilos. Ngayon, kukunin muna kita at kukunin ang pinuno ng angkan ng iyong angkan ng Han na pumunta at ibalik ka. Ang mga ekspresyon ni Elder Wanwo ay naging ganap na madilim habang tumutunog ang mga salita ni Han Hyuzi. Isang galit na galit ang tumunog. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay biglang tumangay sa lahat ng direksyon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Han Hyuzi. Isang malaking apoy na hangin ang natipon sa isang malaking palad habang ito ay walang awa na hamampas patungo sa huli. Malapit na ang oras. Bahagyang ngumiti si Han Hyuzi sa harap ng mabangis na pag-atake ni Elder Wanwo. Inangat niya ang ulo at tumingin sa malayong langit bago bumulong sa sarili. Kaagad namang lumitaw ang kakaibang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Ang itim na apoy sa kaloob-looban ng kanyang mga mata ay lumabas na parang galit na dragon, na matagal nang pinigilan. Matapos ang itim na apoy ay lumundag, biglang tumaas ang aura ni Han Hyuzi. Bang! Ikinaway ni Han Hyuzi ang kanyang manggas habang nakatayo siya sa kalangitan. Ang ordinaryong palad na iyon ay bumangga sa napakalaking palad ng apoy ng hangin. Pagkatapos nito, nagulat ang lahat nang makitang ang hanging apoy na palad ay ganap na nilamon sa kamay ni Han Hyuzi ng madikit. Sa kabilang banda, ang Elder Wanwo na iyon, na may nakakagulat na aura, ay tila dumanas ng matinding suntok. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Sa wakas, malungkot itong dumaong sa stadium sa ibaba, bumasag at bumuo ng isang malaking malalim na hukay sa proseso. Hahaha. Sinamahan ko kayong lahat sa paglalaro ng ganoon katagal. Tretuhin na lang ito bilang ilang interes. Ang mahabang hangin ni Han Hyuzi ay lumipad sa kawalan ng hangin habang siya ay nakatayo sa kalangitan. Ang magkabilang mata niya ay natakpan na ng itim na apoy, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo. Umalangaw-ngaw ang mahina niyang boses sa buong stadium nang mangyari ito.
7-star daw Sheng. Ang ekspresyon ng lahat ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Tiningnan nila si Han Hyuzi sa langit ng hindi makapaniwala. Ang aura na inilabas ng huli ay higit na nalampasan si Elder Wanwo. Talagang tinatago ng taong ito ang kanyang lakas. Huwag mong sabihin sa akin na balak talaga niyang agawin ang sinaunang Jade ng angkan ng Yao. Mahinang sabi ni Yao Lao. Nag-iba ang ekspresyon niya habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging sobrang seryoso sa sandaling ito. Ang magkabilang mata niya ay matamang nakatitig kay Han Hyuzi. Sa simula pa lang, nabigo talaga siyang matuklasan na ang taong ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Kahit na sa kanyang galit dahil sa pag-agaw ng embryonic pill, talagang napigilan niya ang kanyang lakas. Ang taong ito ay talagang mapanlin lang. Gayunpaman, maaari bang talagang gusto niyang agawin ang sinaunang Jade mula sa angkan ng Yao gamit lamang ang kanyang lakas? Sa wakas ay naging madilim at malamig ang ekspresyon ni Yao Dan habang nakatayo siya sa upuan ng pinuno. Dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan si Han Hyuzi. Nagsalita siya sa makapal na boses. Ipadala ang signal. Ipaalam sa angkan ng Yan at ang angkan ng Lei. Sabihin mo sa kanila. Nahanap na natin ang may kasalanan sa pagkawala ng angkan ng Ling at Shi. Nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon ang lahat pagkatapos tumunog ang mga salita ni Yao Dan. Maging ang katawan ni Xiaoyan ay biglang nanginag. Inangat nila ang kanilang mga ulo at gulat na napatingin kay Han Hyuzi. Talagang ginawa ng Han Clan. Naiintindihan. Kahit na ang mga elder ng Yao Clan na iyon ay nanginag matapos matakot sa mga salita ni Yao Dan, mabilis pa rin silang naglabas ng isang scroll at mabilis na binuksan ito. Mabilis na kumalat ang isang spatial fluctuation. Gayunpaman, ang spatial fluctuation na ito ay malapit nang magsama-sama sa isang spatial tunnel ng tila kailangan itong istorbohin ng isang bagay. Agad naman itong umiling ng matindi. Sa isang iglap ay nawala ang lagusan na katatapos lang nabuo. Nadama ng maraming tao sa angkan ng Yao na nanlamig ang kanilang mga puso nang makita ang eksenang ito. Ang ilan sa mga elder ay mabilis na nag-react at nagmamadaling pinalabas ang emergency siren sa loob ng clan. Kaagad, nagkaroon ng kaguluhan sa karatig na bulubundukin. Ang mga mandirigma ng Yao Clan ay nagmamadaling sumibak sa himpapawid at dumating na parang kayeg ng balang. Han Hyuzi, anong ginawa mo? Isang elder ng angkan ng Yao ang sumigaw sa isang mahigpit na boses. Mukhang tapos na. Bahagyang ngumiti si Han Hyuzi habang nakatayo sa langit. Hindi man lang niya binigyan ang mga mandirigma ng Yao Clan, na nagmamadaling lumapit, ng isa pang sulyap habang casual na nagsasalita. Wala. Nilock ko lang ang kaharian ng Yao Clan. Nagkagulo sa ibaba pagkatapos tumunog ang mga salitang ito. Ang iba't ibang mga eksperto, na dumating upang obserbahan ang medicinal ceremony, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Inilabas nila ang kanilang spatial scroll at mabilis itong pinunit. Gayunpaman, ang resulta ay eksaktong kapareho ng nangyari kanina. May malaking mangyayari. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan ng malamig na hangin. Ang kanyang ekspresyon ay naging walang katulad na pangit. Hindi niya inaasahan na ang target ng Han Clan ay ang Yao Clan. Bukod dito, walang sino man ang umaasa na sila ay darating kapag ang Yao Clan ay nagdaraos ng medicinal ceremony. Malungkot ang ekspresyon ni Yao Dan. Ang kanyang daliri ay pinindot sa isang storage ring at direktang nabasag ito sa alikabok. Ang singsing ay maaaring espesyal na ilipat ang pagbabago-bago sa mga ulo ng angkan ng Yan at ng angkan ng Lei. Tanging ang tatlong pinuno ng angkan ang maaaring magkaroon nito. Hahaha. Clan Head Yao Dan, hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap. Tumawa si Han Hyuzi. Hindi pinansin ni Yao Dan ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanyang daliri at talagang nakita na ang pagbabago-bago, na lumitaw sa lugar na iyon, ay nagsimulang random na gumala sa paligid tulad ng isang walang ulo na langaw. Maliwanag, hindi ito maipapalabas sa lugar na ito. Ang puso ni Yao Dan ay lubusang nalubog nang makita ito. Han Hyuzi, ang aking Yao Clan at ang Yan Clan ay nakagawa na ng spatial tunnel. Kung matuklasan nila na ang tunnel ay nawala, tiyak na malalaman nila na may nangyari na sa aking Yao Clan.
Ang Go Clan ay tiyak na hindi uupo at manunood kapag kumalat ang balita. Kung ang aming 4 na angkan ay magkakapit kamay, ang inyong Han Clan ay tiyak na masisira. Maaaring lumubog ang puso ni Yao Dan ngunit siya ang pinuno ng isang angkan. Agad niyang nabawi ang kanyang kalmado at nagsalita sa malalim na boses. Nagagawa ng aking angkan ng Han na alisin ang angkan ng Ling at Shi nang walang nakitang anuman ang angkan ng Go. Natural, maaari rin nating hayaan ang iyong angkan ng Yao na tahimik na magsingaw mula sa mundong ito. Nagsalita si Han Huzi sa mahinang boses. Sa iyo lang. Ang katawan ni Yao Dan ay dahan-dahang umangat sa langit. Ang nakakatakot na aura ng isang pitong bituin na si Dao Sheng ay sumabog ng hindi napigilan. Ang malakas na pressure na iyon ay talagang mas malakas pa kaysa sa Han Huzi na iyon. Ang lakas na ito ay talagang karapat-dapat sa pinuno ng isang angkan. Elder Han Huzi, ito ay isang bagay sa pagitan ng iyong Han Clan at Yao Clan. Wala itong kinalaman sa amin. Sana ay magpakita ka ng awa at payagan kaming umalis. Siguradong babayaran ka namin sa hinaharap. Yaong maraming mga pinuno at elder mula sa iba't ibang mga sekta, na dumating upang obserbahan ang medicinal ceremony, ay nagmamadaling sumigaw ng may paggalang ng si Yao Dan ay umakyat sa langit. Sa sandaling ito, nakaramdam din sila ng kaunting gulat. Ang nakaraang halimbawa kung paano ganap na nabura ang mga Shi at Ling clans ay nagbigay daan sa kanila na maunawaan na sila ay tiyak na mamamatay kung sila ay kaladkarin sa bagay na ito. Hahaha. Natural lang iyon. Ang mga hindi mula sa angkan ng Yao ay maaaring umalis. Hindi kita pipigilan. Magiliw na ngumiti si Han Huzi at sinabi pagkatapos marinig ito. Salamat matanda. Maraming tao mula sa iba't ibang sekta ang natuwa nang makita ito. Hindi sila nang ahas na magbitaw ng anumang hindi kinakailangang salita habang sila ay tumalikod at nagmamadali patungo sa pagpasok sa kaharian ng Yao ng buong lakas. Tumingin si Xiaoyan sa likuran ng mga taong ito at bahagyang kumunat ang noo. Sa pagkakaroon ng pakikitungo sa Han Clan ng maraming beses bago, natural na naiintindihan ni Xiaoyan kung gaano kalupit ang mga taong ito. Malinaw na imposible para sa kanila na payagan ang sino man na umalis. Hahaha. Ang kaisipang ito ay kagagaling lang sa puso ni Xiaoyan nang ang hindi mabilang na itim na liwanag ay kumislap sa malayong abot tanaw. Agad na umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na iyak. Roar! Roar! Nagulat ang lahat nang makita ang walang katapusang itim na apoy na lumabas mula sa kawalan habang ang itim na liwanag ay kumikislap sa di kalayuan. Sa wakas, kumalat ito sa lahat ng direksyon at sakop ang buong lugar na ito. Naging madilim ang lahat halos agad. Ito ang tunay na Nihility Devouring Flame. Tiningnan ni Xiaoyan ang itim na apoy na lumabas mula sa loob ng kawalan. Biglang nanliit ang mga mata niya. Binuksan din ni Little Yi ang mga mata nito sa loob ng kanyang katawan. Ang malambot na maliit na mukha ay hindi pangkaraniwang seryoso. Maliwanag, kahit na nakakaramdam ito ng matinding panganib. Si Han Huzi ay nasuspine sa kalangitan. May napakalaking itim na apoy sa likod niya. Nakangiti niyang ibinaba ang kanyang ulo at tumingin kay Yao Dan. Dahan-daang lumawak ang magkabilang braso niya. Lalong naging kakaiba ang ngiti sa kanyang mukha. Yao Dan, ikinararangal kong ipahayag sa iyo na ang Yao Clan ay tapos na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1573. Aktwal na anyo. Pinawi ng itim na apoy ang araw. Ang buong lugar na ito ay nababalot nito. Sa ilalim ng takip ng itim na apoy na ito, lahat ng nasa ibaba ay biglang naramdaman ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan na nagsisimulang unti-unting mawala. Parang may hindi nakikitang patuloy na nilalamon ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan. Ang pagtuklas na ito ay agad na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na natakot. Mula sa kapalaran ng mga nagtangkang tumakas kanina, malinaw na ang angkan ng Han ay walang balak na mag-iwan ng sino mang nakaligtas. Kaya naman, ang buong bulubundukin ay naging magulo sa sandaling ito. Walang sino man ang maaaring umasa na ang isang ordinaryong medicinal ceremony ay talagang mauuwi sa ganito. Mag-ingat, ang buong lugar ay puno ng napakaliit na Nihility Devouring Flame. Kahit ang Dao Qi ay hindi mahaharangan ang bagay na ito. Dama po ang kamay ni Xiaoyan sa balikat ni Yao Lao.
Sinakop ng pink na apoy ang dalawa. Umikot ang apoy na lotus sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Batay sa kanyang paningin, ang lugar na ito ay kasalukuyang puno ng maliliit na itim na liwanag na hindi makikita ng mga mata. Ang mga light spot na ito ay dadapo sa katawan ng isang tao tulad ng mga uod sa mga buto ng isang tao. Pagkatapos nito, patuloy nilang lalamunan ang Dao-Chi sa loob ng katawan ng isang tao. Sa harap ng ganitong uri ng paglamon, magiging ganap na walang silbi para sa mga taong ito na gamitin ang Dao-Chi upang takpan ang kanilang mga katawan. Ang mga itim na light spot na iyon ay tahimik na magsasama sa depensa ng Dao-Chi sa sandaling makipag-ugnayan sila dito. Ang kaharian ay seliado na. Mukhang ang angkan ng Han ay walang balak na iwan ang sinumang buhay. Nagsalita si Yao Lao na may seryosong mukha. Pinaplano na ba ng mga taong ito na kumilos pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik? Napakunot ang noo ni Xiaoyan. Tila napakalaking swerte nila. Direkta silang lumakad sa mga kamay ng angkan ng Han. Gayunpaman, wala silang anumang pagpipilian. Kahit na mahulaan nila na ang angkan ng Han ay sasalakayin ang angkan ng Yao, hindi nila mahuhulaan na ang angkan ng Han ay tatama sa sandaling ito, kung kailan napaka-imposible para sa kanila na kumilos. Mukhang ang mababang profile na itinatago ng Han clan sa panahong ito ay may kaugnayan sa bagay na ito. Naging tahimik din sila nang mawala ang Shi clan sa huling pagkakataon. Medyo nagalit si Yao Lao sa sinabi niya. Talagang nabigo siyang isaalang-alang ito. Sa una, naisip niya na pagkatapos ng Yao clan, Yan clan at Lei clan ay bumuo ng isang alyansa, ang kanilang line-up ay magiging sanhi ng Han clan na maingat na isaalang-alang ang kanilang mga aksyon bago sila kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo pa rin silang hadlangan ang mga pakanan ng Han clan sa kabila nito. Hindi katakataka na ang Han clan ay hindi nagpadala ng kahit na sinong eksperto kahit na nakita ng Sky Mansion Alliance na sirain ang Han clan. Malamang na sa kabila ng pagiging maingat sa Gu clan, sila ay naghahanda rin na salakayin ang Yao clan. Tumanggaw din si Xiaoyan. Ngayong nangyari na ito, nakuha na rin niya ang mga sagot sa ilan sa mga pagdududa niya noon. Hindi sa angkan ng Han ay ayaw siyang patayin. Sa halip, ito ay dahil ang huli ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Sa pagitan ng usapin ng pagpatay kay Xiaoyan at pagharap sa angkan ng Yao, natural na pipiliin ng Han clan ang huli. Sa kanilang mga mata, maaaring malakas si Xiaoyan ngunit malayo pa rin siyang maabot ang antas ng angkan ng Yao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Yao Lao sa malalim na boses. Kung ang sitwasyong ito ngayon ay hindi mahawakan ng maayos, silang dalawa ay mauuwi sa isang sakuna. Mula sa paraan na tahimik na naalis ng angkan ng Han ang angkan ng Ling at Shi, ang lakas ng una ay dapat na higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Ang magagawa lang natin ay maghintay ng tahimik at pagmasdan ang sitwasyon. Kung talagang balak umatake ang Han clan, tiyak na gagantay ang Yao clan. Sa oras na iyon, sasamantalahin natin ang pagkakataon na makahanap ng paraan para makatakas. Sagot ni Xiaoyan sa malalim na boses. Wala siyang ideya na iligtas ang angkan ng Yao. Ito ay dahil sa kasalukuyan ay hindi nila kayang pangalagaan ang kanilang sarili. Saan sila kukuha ng mod para mangabala tungkol sa Yao clan? Kung malalampasan ng angkan ng Yao ang malaking kalamidad na ito ay depende sa kanilang kapalaran. Tahimik ding tumanggaw si Yao Lao. Bagamat miyembro rin siya ng angkan ng Yao, masyadong manipis ang kanyang damdamin para sa kanila. Maaaring makaramdam siya ng kaunting kaayla hilakbot na ang Yao clan ay nakatagpo ng ganoong sakuna ngunit hindi niya hihilingin na iligtas sila ni Xiaoyan dahil dito. Sa kanyang puso, ang posisyon ni Xiaoyan ay higit na mahalaga itong dayuhan at malamig na angkan. Si Yao Lao ay lumutang sa kalangitan. Tiningnan niya ang napakalaking itim na apoy sa kalangitan na kumalat sa abot tanaw. Masyadong madilim din ang kanyang ekspresyon. Nararamdaman niya ang sobrang nakakatakot na aura mula sa loob. Lahat ng miyembro ng Yao clan, makinig. I activate ang Heaven Transforming Yao Formation. Nakahinga si Yao Dan ng malalim na hangin. Isang mahigpit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang panganib na hindi pa niya nakita noon.
Ang ganitong panganib ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan na ang kaligtasan ng angkan ng Yao ay matutukoy ngayon. Nanginig ang puso ng lahat ng miyembro ng angkan ng Yao pagkatapos tumunog ang mahigpit na sigaw ni Yao Dan. Ang Heaven Transformang Yao Formation ay ang Guardian Formation ng Yao Clan. Ito ang unang pagkakataon na ito ay isinaaktibo mula noong sinaunang panahon. Mula dito, masasabi kung anong uri ng malaking panganib ang nangyari sa angkan ng Yao. Buzz buzz. Lahat silang mga elder mula sa angkan ng Yao ay mabilis na bumaril ng maraming magaan na haligi na bumaril sa bulubunduking ito sa sandaling ito. Agad na yumanig ang bundok. Maraming malalaking liwanag na haligi ang bumagsak mula sa bundok. Sa wakas sila ay nagtagpo sa isa't isa at bumuo ng isang malaking kakaibang porma sayon. Ang lahat ng mahalagang sangkap na panggamot sa sandaling ito ay nalante sa sandaling nabuo ang porma sayon na ito. Ang walang katapusang enerhiya ay sumabog at bumuhos sa malaking porma sayon na iyon. Swish swish swish. Sa sandaling ito, halos lahat mula sa angkan ng Yao at tinipon ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan sa isang magaan na haligi, na bumaril sa malaking porma sayon mula sa lahat ng direksyon. Ang liwanag na porma sayon ay lumiwanag at isang nakakatakot na presyon na katulad ng isang naglalakad na malaking dragon na nakaidlip sa loob ng libu-libong taon, ay inilabas. Ang buong Yao Realm ay nanginginig ng matindi habang ang pressure na ito ay pinakawalan. Ang malawak at malakas na enerhiya ay patuloy na nagtipon sa direksyon ng pagbuo. Nakakatakot na pressure. Sa pagiging nasa loob ng malaking porma sayon, maging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging seryoso habang tinitingnan niya ang maliwanag na napakalaking liwanag na porma sayon. Ang ganitong uri ng pressure ay malamang na maihahambing sa isang 8-star elite na si Dao Sheng. Ang pundasyon ng angkan ng Yao na ito ay talagang pambihira. Ito ang Guardian Formation ng Yao Clan. Hindi pa ito na-activate. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Komplikado ang ekspresyon ni Yao Lao habang nakatingin sa Light Formation at sinabing. Ito ay usap-usapan na ang formation na ito ay nilikha ng founding ancestor ng Yao Clan. Isang bakas ng fragment ng kanyang kaluluwa ang naiwan, ang Han ay maaaring ma-activate ang clan. Founding Ancestor. Kumaibat ang gilid ng mga mata ni Xiaoyan. Ang tanging maaaring tawaging Founding Ancestor ng Yao Clan ay malamang na ang elite na Daodi, na nagtatag ng Yao Clan. Hahaha, ito ba ang Guardian Formation ng Yao Clan? Ang lakas nito ay talagang mas malakas kaysa sa Ling at Shi Clan. Tiningnan ni Han Huzi ang medyo nakakatakot na enerhiya na lumalabas sa loob ng malaking formation sa ibaba. Lumingon siya sa harap ng maraming pares ng mga mata at yumoko patungo sa napakapangit na itim na apoy. Magalang niyang sinabi, "Ginoong Nihility, baka kailanganin mong makialam para masira ang porma sayon na ito." Matapos tumunog ang magalang na boses ni Han Huzi, posible na makita na ang itim na apoy sa likod niya ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Ang itim na umakyat ay umakyat at dahan-daang natipon sa isang figure ng tao. Sa wakas, lumitaw ito sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Tinakpan ng itim na apoy ang figurang iyon habang maraming kakaibang itim na simbolo ang tumakip sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay lumitaw na parang mga itim na butas at puno ng isang nakakatakot na kapangyarihang lumalamon. Tinapakan niya ang itim na apoy at tumayo sa langit. Dahil sa natatakpan siya ng itim na apoy, medyo malabo ang itsura niya. Gayunpaman, ang mga alon ng sobrang sinaunang at kakaibang aura ay dahan-daang lumitaw sa lugar na ito nang ito ay lumitaw. Woo! Ang Nihility Devouring Flame sa buong lugar ay nagbuga ng kakaibang ungol pagkatapos lumitaw ang taong itim na apoy. Para bang magalang nilang tinatanggap ang kanilang may-ari. Ang Nihility Devouring Flame. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa tila demonyong figure. Biglang tumibok ng malakas ang puso niya. Dahil sa kanyang pag-unawa sa Heavenly Flame, natural niyang natukoy kaagad na ang figurang ito ay ang aktwal na katawan ng Nihility Devouring Flame. Ang tunay na Nihility Devouring Flame. Ang Nihility Devouring Flame na ito ay talagang bumuo din ng isang Heavenly Flame Spirit. Tumingin si Yao Lao kay Xiaoyan. Natuyo ang kanyang bibig. Ang Nihility Devouring Flame na ito at ang Purifying Demonic Lotus Flame sa Demonic Flame Realm ay magkatulad na pag-iral.
Mas malakas pa ito ng kaunti kaysa sa Purifying Demonic Lotus Flame. Nakakatakot na aura. Ang taong ito ay mas malakas kaysa kay Yao Dan. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Isang malakas na bagyo ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang napakalakas na Heavenly Flame. Malamang na ang taong ito ay umiral ng mas matagal kaysa sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang demonyong Diyos na parang makapangyarihang figure ay dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng gulat na mga mata. Tiningnan niya ang malaking pormasayon na may malawak at malakas na lakas sa ibaba. Ang napakalaking itim na apoy ay umaalingaw-ngaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa wakas, ito ay naging makapal na itim na apoy na ulan na bumaba patungo sa malaking pormasayon mula sa lahat ng direksyon. Chi-chi. Ang puting usok ay nagsimulang pumutok mula sa pagbuo habang ang itim na apoy na ulan ay bumagsak. Nararamdaman ng lahat na ang enerhiya sa loob ng pormasayon ay nilalamon ng apoy na ulan. Yao Clan, makakaligtas ka pa kung sumuko ka. May gamit pa kami para sa Yao Clan mo. Bumuhos ang itim na apoy na ulan mula sa langit. Agad na naging dilaw ang luntiang bulubundukin. Lumilitaw na parang lahat ng buhay ay nilamon. Kasabay nito, ang isang namamaos na boses, na naging sanhi ng panginginig ng kahit isang kaluluwa, ay dahan-daang inilabas mula sa malademonyong figurang iyon. Hindi magiging ganoon kadaling lumunin ang aking Yao Clan. Baka sa mukha ni Yao Dan ang bangis sa sandaling ito. Siya ay nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw at hindi mabilang na mga magaan na haligi ang bumulwak mula sa Medicine Mountain at direktang umatake sa formation. Mula sa sulok ng mga mata ni Xiaoyan, kitang-kita niya na talagang may iba't ibang mga tabletang panggamot na nakaimpake ng magkadikit sa loob ng light pillar. Ang mga nakakatakot na numero ay naging dahilan upang malanghap niya ang malamig na hangin. Tila nagamit na ng Yao Clan ang lahat ng kanilang koleksyon. Sa pagdaloy ng dagat ng mga medicinal pills sa pormasayon, isang mapagpasyang ekspresyon din ang bumungad sa mukha ni Yao Dan. 10,000 ng pills na bumubuo sa langit. Sa ngalan ng mga table tasks, nagbabalik ang Founding Ancestor. Battle Through the Heavens. Kabanata 1574. Yao Di's Soul Fragment. Bang bang bang. Hindi mabilang na mga tabletang panggamot ang sumugod sa malaking pormasayon mula sa lahat ng direksyon. Mabilis silang naging malakas na enerhiya. Sa dulo, makikita ng isa na ang enerhiya sa loob ng malaking pormasayon ay tila naging likidong dagat. Kidlat na parang malakas na tunog ang ibinubuga habang umaagos. Pagbabalik ng Founding Ancestor. Ang mga kamay ni Yao Dan ay nakabuo ng maraming selyo. Mabangis ang ekspresyon niya nang bigla siyang sumigaw ng mahigpit. Crash! Matapos tumunog ang mahigpit na sigaw, mabilis na lumitaw ang paginog sa gitna ng pormasayon. Ang walang katapusang dami ng likidong enerhiya ay patuloy na umagos dito. Kasabay nito, ang isang napakasinaunang aura ay dahan-dahan ding kumalat mula sa loob ng swirl. Mabilis na umikot ang pag-ikot bago tahimik na nawala. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakadamit na linan na ilusyonaryong matanda. Buzz! Ang lahat ng miyembro ng angkan ng Yao ay biglang nakaramdam ng matinding panginginig ng kanilang mga kaluluwa sa sandaling lumitaw ang ilusyon na matanda. Isang uri ng pressure na nagmula sa kanilang bloodline ang dahilan kung bakit lumuhad ang hindi mabilang na mga tao sa bundok na ito. Founding Ancestor. Ang maraming elder ng Yao Clan ay labis na naapektuhan kaya ang mga luha ay umagos mula sa kanilang mga mata. Medyo nababaliw ang mga mukha nila dahil sa excitement. Sa ilalim ng pagpapasigla ng kanilang bloodline, ang figure ay parang isang Diyos, na hindi nila masasaktan, sa kanilang mga puso. Ito ba ang fragment ng kaluluwa ng Founding Ancestor ng Yao Clan? Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa figure. Kahit na sa kanyang perpektong kaluluwa ng heavenly state, nakaramdam siya ng kaunting hirap sa paghinga sa ilalim ng figure. Ito ay isang piraso lamang ng kaluluwa na nanatili sa tila walang katapusang tagal ng panahon. Mahirap isipin kung anong uri ng antas ang taglay ng isang tunay na elite na Daodi. Bahagyang nanginag ang katawan ni Yao Lao nang tumayo siya sa tabi ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang illusory figure sa gitna ng malaking formation na may mga mata na puno ng takot at paggalang.
Naging seryoso rin ang mga mata ni Han Hyuzi habang nakatayo siya sa langit. Ang pressure na ibinigay sa kanya ng ilusyonaryong figure ay hindi maihahambing na malakas. Ang Yao clan na ito ay talagang hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng Ling at Shi clan. Gayunpaman, hindi alintana kung paano ito nahirapan, mahihirapan din itong makatakas mula sa parehong kapalaran. Yao Di. Ang mga black hole na tulad ng mga mata ng itim na apoy na figure ng tao sa tabi ni Han Hyuzi ay tumitig din sa ilusyon na figurang ito. Ilang sandali pa, nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga na may hindi kilalang nararamdaman. Sa kasamaang palad, ang pinakahuling eksperto mula noon ay kasalukuyang bahagi lamang ng kaluluwa. Founding Ancestor, mangyaring pagpalain ang aming Yao clan. Si Yao Dan ay lumuhad sa langit at nagpakawala ng mahinang paggalang. Yao clan. Ang matandang lalaki sa magaspang na damit na lino sa loob ng porma sayon ay nagpakawala ng mahinang ungol. Ang mahabang daloy ng oras ay nag-iwan sa kanyang mga natitirang alaala na lalong lumabo. Gayunpaman, maswerte na mayroon pa rin siyang alaala sa angkan na kanyang itinatag. Ang napakalumang mata na iyon ay dahan-daang dumampi sa lugar sa ibaba. Sa wakas, isang ungol ang napalabas. Talagang bumaba ito hanggang sa isang lawak. Agad na bumangon ang isang nahihiyang ekspresyon sa mukha ni Yao Dan matapos marinig ang mahinang ungol ng ilusyon na matanda. Bagamat iba ang kasalukuyang panahon sa sinaunang panahon, hindi siya nagpahayag ng anumang dahilan. Ito ay Nihility Devouring Flame. Ang ilusyon na matandang lalaki ay hindi nakipag-usap sa sinuman sa mga miyembro ng angkan ng Yao. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa itim na apoy, na tumatakip sa kalangitan. Isang nawalang ekspresyon na naman ang bumungad sa magkabilang mata niya. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at lumitaw ang isang liwanag sa porma sayon. Ang mga itim na apoy na iyon, na nakadikit dito habang nilalamon ang enerhiya, ay pilit niyang kinakalat. Walang kumpletong memorya at walang kumpletong kaluluwa. Ang iyong maputik na estado ay katulad ng sa isang papel. Ang Yao Di ay talagang naging ganoon din ang kalagayan. Ito ay ganoon din. Sa pamamagitan ng pagkuha nitong natitirang kaluluwa mo, ito ay hihigit man lamang sa 1,000,000 kumpletong kaluluwa. Ang Nihility Devouring Flame ay bahagyang ngumiti sa langit. Walang kahit katiting na takot at respeto ang kanyang tono. Naka-extend ang kanyang kamay at nakaturo sa ibaba ang kanyang daliri na natatakpan ng mga itim na simbolo. Bang! Agad na gumuho ang buong lugar habang itinuro ng Nihility Devouring Flame ang kanyang daliri pasulong. Isang malaking itim na apoy na daliri na tila sumasakop sa kalahati ng hanay ng bundok, ay bumaba mula sa itim na apoy, na kumalat sa kalangitan. Walang awa itong dumaikit patungo sa porma sayon ang buong espasyong ito ay tila ganap na nabasag sa ilalim ng daliri. Namula ang mga ekspresyon ng marami nang makita ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Bumaba mula sa langit ang itim na daliri. Gayunpaman, malapit na itong dumaong sa malaking porma sayon ng tuluyang itinaas ng matandang nakadamit na lino ang kanyang kamay. Isang medicinal cauldron na hindi natalo sa malaking daliri sa laki ang lumitaw sa itaas ng formation. Ang medicinal cauldron ay natatakpan ng iba't ibang misteryosong linya. Sa isang sulyap, tila ito ay totoo. Isang sinaunang aura ang kumalat mula rito. Ang malaking daliri ay malakas na idiniin sa malaking kaldero. Kaagad, umalangaw-ngaw ang isang humuhuni sa kalangitan. Grog. Ang ilan sa mga mahihinang individual ay agad na nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo sa ilalim ng nakakatakot na huni. Nasira pa ang ilan sa kanilang eardrums. Ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanilang mga tainga, na nagbigay sa kanila ng isang lubhang kahabag-habag na anyo. Nagkalat ang malaking daliri ng magkabanggaan ang dalawa. Ang panggamot na kaldero ay naging mas ilusyon din. Bahagyang namutla din ang figure ng matanda. Maliwanag, naubos na niya ang malaking lakas. Ilang beses lang akong harangin ng isang piraso ng kaluluwa. Ang Nihility Devouring Flame ay tumawa ng mahina matapos mabaygo ang kanyang pag-atake. Patuloy ang pagdiin ng kanyang daliri sa bakanteng hangin. Agad na yumanig ang buong paligid. Isang pares ng malalaking daliri ang bumaba mula sa langit at patuloy na hamampas sa malaking kaldero.
Hum hum hum. Ang isang pares ng mga crack lines ay aktwal na nabuo sa malaking kaldero habang lumilitaw ang earth-shaking sound na ito. Lahat mula sa angkan ng Yao, ibuhos ang lahat ng iyong Daochi sa porma sayon. Ang ekspresyon ni Yao Dan ay nagbago ng husto matapos makita na ang Nihility Devouring Flame ay talagang hindi natatakot sa Founding Ancestor Soul Fragment. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Kaagad, ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay naging isang maliwanag na haligi ng liwanag na bumaril sa porma sayon. Ang hindi mabilang na mga halijing ilaw ay sumabog din mula sa iba pang mga lugar. Kaagad, ang malaking kaldero ay muling naging totoo. Bukod dito, ito ay aktwal na direktang lumipad palabas ng porma sayon at sumipol patungo sa Nihility Devouring Flame sa kalangitan sa pagkakataong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Han Hyuzi matapos niyang makita ang malaking kaldero na sumusugod. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling nagtago sa likod ng Nihility Devouring Flame. Ikaw ay may lakas ng angkan ng Yao, gayon din ako. Kalmado pa rin ang tono ng Nihility Devouring Flame. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang buong kaharian ng Yao ay nagsimulang manginig. Nagulat ang lahat nang makitang may mga makakapal na itim na kumpol ng apoy na tumataas mula sa labas ng porma sayon na ito. Sa wakas, pumasok ang itim na apoy sa kalangitan. Kaagad, hindi mabilang nakaawa-awang mga iyak ang umalangaw-ngaw sa lugar na ito. Ito ay ang mga inapo na mamamayan ng angkan ng Yao. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay lubhang nagbago. Ang makapal na nakaimpake na mga kumpol na magagaan ay sumasaklaw sa hindi mabilang na mga mabangis na nakikipagpunyagi na mga figure ng tao. Ang mga taong ito ay pawang mga inapo na mamamayan ng angkan ng Yao. Sa sandaling sinisipsap sila sa itim na apoy na ulap, nakita ni Xiaoyan na ang kanilang mga katawan ay naging dugo, na ganap na nilamon. Anong walang awa na pamamaraan? Hindi man lang niya pinabayaan ang mga kaapo-apuhang mamamayan na iyon. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit. Mayroong hindi bababa sa milyon-milyong mga inapo na mamamayan sa Yao realm na ito. Gayunpaman, lahat sila ay nilamon ng Nihility Devouring Flame. Ang angkan ng Han, ang angkan ng Yoruhan ay magiging isang hindi mapagkakasunduang kaaway ng aking angkan ng Yao. Ang nakakagulat na pagbabago sa labas ng formation ay nakita din ni Yao Dan. Bahagyang pumutok ang kanyang mga mata nang umalangaw-ngaw sa buong lugar ang kanyang marahas at baliw na dagandong. Ang Nihility Devouring Flame ay ganap na hindi pinansin ang dagandong ni Yao Dan. Kinuyam niya ang kamay at nabuo ang isang bola ng dugo. Agad itong bumukol sa sobrang bilis. Ang mga miyembro ng Yao Clan ay malinaw na nakakaramdam ng pamilyar na pabango mula sa loob ng blood ball. Explode. Ang Nihility Devouring Flame ay iwinagayway ang kanyang kamay matapos ang bola ng dugo ay lumaki hanggang 10,000 talampakan. Sa wakas, malakas itong bumangga sa malaking kaldero na lumilipad. Isang dugong liwanag ang bumalot sa buong kalangitan sa sandaling iyon. Tila nabingi ang lahat sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang kulay pula ng dugo, na pumupuno sa kanilang mga mata, ay nagbigay daan sa kanila na maunawaan na ang pagpuksa na ito tulad ng sagupaan ay hindi isang ilusyon. Bang! Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na pag-atake ng enerhiya ang tumakas mula sa kalangitan. Maraming mga crack lines ang nabuo mula sa pagsabog ng magkadikit. Sa wakas, tuluyan na itong nawala sa ilalim ng mabangis na paglamon ng itim na apoy. Ang natitirang puwersa ng Annihilation sweep down at walang awa na binasag sa formation. Boom! Ang porma sayon ay nanginginig ng husto habang ang puwersang ito ay tumangay pababa. Napuno ito ng likidong parang enerhiya habang nakakalat ito sa napakabilis na bilis. Malapit nang masira ang formation. Sa pagtingin sa lalong namumutlang malaking porma sayon, ang puso ng lahat mula sa angkan ng Gu ay mabilis na naging malamig. Hindi nila inaasahan na ang pormasyong ito na nabuo mula sa lakas ng kanilang buong angkan ay talagang hindi kayang harangin ang nakakatakot na pag-iral na ito. Ang magaspang na lino na nakadamit ng ilusyonaryong matandang nasa gitna ng porma sayon ay mahina ring bumantong hininga habang pinapanood ang eksenang ito. Ang kanyang ungol ay umabot sa tenga ng lahat. Hindi maiiwasan ang kalamidad na ito. Biglang lumabas ang kanyang figure sa porma sayon matapos tumunog ang kanyang boses.
Ito ay naging isang illusory ray ng liwanag na pumutol sa itim na apoy na ulap na may bilis na lampas sa bilis ng liwanag. Sa wakas, bumaril ito sa katawan ng Nihility Devouring Flame. Bang! Ang salpukan sa pagitan ng dalawa ay naglabas lamang ng medyo mahinang tunog. Gayunpaman, ang katawan ng Nihility Devouring Flame ay nanginginig ng husto. Di nagtagal, ang kanyang tono ay sa wakas ay nagpakita ng kaunting galit sa unang pagkakataon. Ikaw, Moldite kang matandang multo, mawala ka sa mundong ito. Ang itim na apoy ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Kaagad, isang bahagyang tunog ang ibinuga. Parang may kaluluwang nadurog. Mahina ang tunog ngunit ang katawan ng lahat ng miyembro ng Yao Clan ay nanigas sa sandaling ito. Nararamdaman nila na mayroong isang bagay na tahimik na naglalaho sa kanilang bloodline. Founding Ancestor. Ang mga iskarlata na mata ni Yao Dan ay mapurol na tumingin sa langit. Parang gumuho ang kanyang paniniwala sa sandaling ito. Crack. Ang porma sayon ay nagsimulang manginig ng mas matindi sa harap ng natulala na ekspresyon ng lahat mula sa angkan ng Yao. Sa wakas, naglabas ito ng kaluskos at sumabog sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Nasira ang formation. Battle Through the Heavens. Kabanata 1575. Tunling o Devouring Soul. Maging ang Guardian Formation ng Yao Clan na ito ay sa wakas ay gumuho sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng enerhiya na maaaring magwasak sa mundo. Ito ay naging hindi mabilang na mga light spot na bumuhos mula sa langit. Ang ningning na ibinubuga mula sa kanila ay nagpatingkad sa maraming mapurol at nakatulala na mga mukha sa ibaba. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanilang lakas, hindi pa rin nila nabago ang kanilang kapalaran. Maraming tao ang nakaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa sa ilalim ng demonyong Diyos na iyon na parang figure sa langit. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinapanood ang eksenang ito. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng tahimik. Isang itim na liwanag ang kumislap sa tabi niya at muling nagpakita ang Northern King. Napaatras din siya ng ilang hakbang at tumabi kay Yao Lao. Ang panganib na ito ay malamang na ang pinakamatinding panganib na naranasan niya. Kahit siya ay walang lubos na kumpiyansa na makatakas mula sa lambat na ito na inilagay ng angkan ng Han. Binawi ni Yao Lao ang kanyang mga mata, na nakatingin sa langit. May ilang kahalumigmigan sa kanila. Kahit na wala siyang malalim na pakiramdam sa Yao Clan, ang ilusyon na figure mula kanina ay parang Diyos sa lahat ng miyembro ng Yao Clan. Ang sinumang may bloodline ng Yao Clan ay mararamdaman na ang isang napakahalagang bagay ay biglang nawala pagkatapos masaksihan ang kompletong pagkawasak nito. Umalis ka muna kung may mangyaring masama. Hindi magagawa ng Sky Mansion Alliance kung wala ka. At saka, kailangan mo pang iligtas ang iyong ama. Nagsalita si Yao Lao sa paus na boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan ngunit hindi siya nagsalita. Ang maitim niyang itim na mga mata, gayunpaman, ay nagpakita ng determinadong ekspresyon. Guro, makatitiyak ka. Marahan na binigkas ni Xiaoyan ang mga salitang iyon pagkatapos ng tahimik na pag-iisip. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa magpahinga ka. Si Yao Dan, na nakatayo sa himpapawid, ay dahan-daang tumayo sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Ang pagkawala ng kapirasong kaluluwa na iyon ay naging sanhi ng isang malaking butas na lumitaw sa kanyang puso. Gayunpaman, siya ay pagkatapos ng lahat ng pinuno ng angkan. Kaya naman, mabilis niyang pinigilan ang nawawala niyang pakiramdam. Isang mahinang boses ang umalangaw sa tabi ng tainga ng lahat ng miyembro ng Yao Clan. Lahat ng miyembro ng clan, ngayon na ang panahon kung kailan matutukoy ang kapalaran ng ating Yao Clan. Ang tanging magagawa natin ay ipagsapalaran ang lahat para mapanatili ang ating bloodline. Lahat ng elder, lumaban sa tabi ko. Nagmamadaling lumabas ang mga tao mula sa bulubundukin sa lahat ng direksyon matapos ang huling sigaw ni Yao Dan. Hindi lamang mga elder ng Yao Clan ang naruroon. Maging ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Yao ay sumugod ng may namumulang mga mata. Naunawaan nila na kung hindi nila kayang tiisin ang kalamidad na ito, ang Yao Clan ay ganap na mawawala sa kasaysayan. Ang angkan ng Yao ang kanilang ugat.
Sa sandaling mawala ang ugat na ito, sila ay magtatapos sa paggala sa paligid na walang tahanan. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagmamataas na dating taglay nila ay mapapawi. Sugod. Nanginginig ang katawan ni Yao Dan habang tinitingnan niya ang makapal na tao na umaakyat sa langit. Ang halimaw na Dao Qi ay sumabog mula sa loob ng kanilang mga katawan nang hindi nagpipigil. Sa wakas, ito ay naging isang 10,000 talampakan na malaking haligi ng Dao Qi na sumipol palabas. Nakakabigla ang momentum nito habang sumusugod ito patungo sa Nihility Devouring Flame sa kalangitan. Swoosh! Swoosh! Hindi mabilang na mga haligi ng Dao Qi na may iba't ibang lakas ang sumugod ng magkasama sa likod ng 10,000 talampakan na malalaking haligi ng Dao Qi. Sinamahan sila ng isang determinasyon habang sila ay bumaril patungo sa Nihility Devouring Flame mula sa lahat ng direksyon. Naging seryoso ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang Dao Qi, na tumakip sa kalangitan. Ang ganitong uri ng matinding paghihiganti ay talagang karapat-dapat sa angkan ng Yao. Gayunpaman, ang taong iyon ay masyadong nakakatakot. Mula sa kanyang hula, ang aktwal na katawan ng Nihility Devouring Flame ay malamang na umabot sa lubhang nakakatakot na 8-star o kahit 9-star Dao Sheng class. Kung hindi, imposible para sa kanya na sirain ang Guardian Formation ng Yao Clan. Bukod dito, kahit na ang Yao Di Soul Fragment ay nakakalat. Ang lakas ng angkan ng Han ay talagang nakakatakot. Hindi nakapagtataka na nagawa nitong tahimik na maalis ang angkan ng Ling at Shi. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit. Bukod dito, ang Nihility Devouring Flame lang ang lumitaw sa pagkakataong ito. Hindi pa lumilitaw ang misteryosong clan head na iyon. Marahil ay pinipigilan niya ang angkan ng Gu na makakita ng anuman. Kahit na ito ang kaso, ito lamang ang nagtulak sa Yao Clan sa ganoong estado. Nakakaloka talaga ang lakas na itinago ng angkan ng Han. Tumingin si Han Huzi sa maliwanag na mga haligi ng Dao Qi na pumuno sa kanyang mga mata mula sa langit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Kung hahawakan man niya ang gayong pag-atake, malamang na siya ay agad na masugatan ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake na ito ay karaniwang nakakalap ng buong lakas ng buong Yao Clan. Ang mga mata ng Nihility Devouring Flame sa tabi ni Han Huzi, na nakabalot sa itim na apoy, ay bahagyang nag-iba-iba dahil sa mga black hole na parang mga mata. Maliwanag, kahit siya ay hindi nang ahas na bawasan ang paghihiganti mula sa angkan ng Yao. Ang kanyang mga palad, na natatakpan ng mga kakaibang simbolo, ay muling pinalawak mula sa loob ng itim na apoy. Pagkatapos nito, nakabuo sila ng maraming sil na may bilis na parang kidlat. Ang itim na apoy na tumakip sa langit ay umikot ng husto. Sa wakas, nakabuo ito ng 100,000 talampakan na malaking black hole swirl. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na puwersang lumalamon ang lumitaw sa sandaling nabuo ang pag-inog. Sumabog ito sa lahat ng direksyon habang ginagawa ito. Bang-bang! Sa harap ng gayong nakakatakot na kapangyarihang lumalamon, ang lupain sa loob ng 100,000 talampakan ay agad na gumuho. Maraming 10,000 talampakan ang malalaking crack lines ang kumalat mula sa lupa. Para silang mga mabangis na sugat, na sumasakop sa maluwang na lugar na ito. Swoosh swoosh swoosh. Maraming malalaking Dao Qi pillars ang patuloy na sumusugod sa black hole na parang swirl. Isang mababa at malalim na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa likod ng butas. Ang ganitong nakakatakot na pag-atake ng enerhiya ay nagdulot ng kahit na ang hindi maihahambing na malaking pag-ikot upang bumuo ng ilang matinding pagbabago-bago. Ang itim na apoy sa katawan ng Nihility Devouring Flame ay patuloy na sumabog at bumubuo ng mga kumpol ng apoy sa sandaling ang itim na butas ay nagbabago. 12-dosenang hakbang paatras ang katawan niya. Nagbago ang ekspresyon ni Han Huzi nang makita ito. Tunay na hindi madaling harapin ang angkan ng Yao na ito. Ang pira-pirasong kaluluwa ng Yao Di na iyon ay maaaring nakakalat ngunit ito ay naging dahilan upang masugatan ang ginoong Nihility. Ngayon, natipon na ng angkan ang lahat ng lakas nito at sumalakay. Kahit na ang isang kasing lakas niya ay napaatras. Mabilis na kumikislap ang mga mata ni Han Huzi. Nag-stabilize din ang katawan ng Nihility Devouring Flame. Ang itim na apoy na namamalagi sa kanyang katawan ay makabuluhang nabawasan kumpara sa kanina.
Mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya sa all-out retaliation ng Yao Clan. Ang Yao Clan ay hindi masama. Ikaw ay talagang mas malakas kumpara sa Ling at Shi Clan. Gayunpaman, hindi nito mababago ang iyong huling kapalaran. Ang Nihility Devouring Flame ay nagpakatatag at tumingin sa ibaba. Ang kanyang sinaunang paos na boses ay dahan-daang ibinuga sa parehong oras. Matapos dahan-dahang tumunog ang namamaos na boses ng Nihility Devouring Flame, ang itim na apoy, na kumalat sa kalangitan, ay dahan-daang nagsiwalat ng maraming itlog na parang bola. Pinalibutan ng itim na apoy ang bola. Maraming mahinang itim na liwanag ang biglang lumabas mula sa itim na apoy na ulap at sumugod sa itlog na iyon. Bang! Bang! Ang mga makapal na nakapak na magagaan na itlog ay biglang sumabog nang pumasok ang ilaw ng dugo. Agad na umalangaw-ngaw ang maraming matatalim na hiyawan sa kalangitan. Bumuhos mula sa langit na parang bagyo ang makapal na punong itim na apoy. Pagkatapos nito, baliw silang umangkas patungo sa bulubundukin sa ibaba. Ang bawat tao sa loob ng bulubundukin ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon habang tinitingnan nila ang mga itim na apoy na nagmamadaling lumapit sa malapit. Kaagad, inilipat nila ang kanilang Daochi. Gayunpaman, ang kanilang Daochi ay bumangon lamang nang may isang itim na ilaw sa kanilang harapan. Maraming tao ang nakaramdam ng kirot sa kanilang dibdib. Pagkababa ng kanilang mga ulo ay nakita nilang may malaking butas na ang dugo sa kanilang dibdib. Sariwang dugo at mga laman loob na inilabas mula rito. Ano ang mga bagay na ito? Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan. Random niyang pinunasan ang isang itim na apoy na figure. Ang mga bagay na ito ay nagtataglay ng mga katawan ng isang tao. Gayunpaman, ang mga guwang na iskarlata na mata at ang matalas na mabangis na hayop na parang mga kuko ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay na ito at ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay kayang lumunin ang laman at ang Daochi ng mga tao. Bulalas ni Yao Lao. Mayroon ding isang pares ng mga itim na figure ng apoy na sumabog sa mga kumpol ng itim na dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong bulubundukin ay bumagsak sa kaguluhan sa harap ng mga kakaibang itim na nilalang ng apoy na ito. Sumiklab ang matinding away kung saan-saan. Patuloy na lumilitaw ang kaawa-awang mga hiyawan habang kinulayan ng pula ng dugo ang lupa. Tiningnan ni Yao Dan ang Medicine Mountain, na mabilis na bumaba sa kaguluhan, mula sa himpapawid. Labis na madilim ang kanyang ekspresyon. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, ang nakakatakot na Daochi ay nagsimulang sumabog at direktang pinatay ang daan-daang itim na apoy na nilalang na malapit sa kanya. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kanyang kamay at hinawakan ang isang itim na apoy na nilalang. Biglang nanliit ang mga mata niya matapos niya itong pagmasdan saglit. Sa wakas, marahas siyang nakalanghap ng malamig na hangin. Tunling Clan. Paano posible na ang ganitong clan ay umiiral pa rin? Hindi ba sila tuluyang maaalis noong sinaunang panahon? Tunling Clan. Sa ibaba niya, si Xiaoyan, na nakarinig ng gulat na dagandong ni Yao Dan, ay bahagyang nagkunot ng kanyang noo. Saglit siyang nag-isip habang nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Yao Lao at nakitang nawala rin ang ekspresyon ng kabilang partido. Maliwanag, hindi rin alam ng huli ang tinatawag na Tunling Clan. Hahaha. Talagang karapat-dapat kang maging pinuno ng angkan ng Yao. Ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit inatake ka ng aking Han Clan? Tumawa si Han Huzi sa mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay napakasama habang nakatingin kay Yao Dan. Hindi katakataka na ang iyong Han Clan ay patuloy na umiral mula noong sinaunang panahon sa kabila ng unti-unting paghina ng maraming clan. Si Yao Dan ay walang katulad na gulat habang nakatingin sa Nihility Devouring Flame sa kalangitan. Tila may natuklasan siyang isang nakakatakot na bagay. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang kanyang katawan sa ibaba. Gamit ang kanyang kamay, 12 ng kabataang miyembro ng Yao Clan ang hinawakan sa kanyang kamay. Mga elder ng Yao Clan. Sirain ang sariling kaharian. Maaari tayong mamatay ngunit kailangan nating tiyakin na mabubuhay ang mga binhi ng angkan ng Yao. Maraming mga eksperto mula sa angkan ng Yao sa kalangitan ang nanginig matapos marinig ang nakakabagbag damdaming sigaw na ito.
Bumakas sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at determinasyon. Sa pagitan ng pagkasira ng angkan at pagsasakripisyo ng kanilang sarili para mapanatili ang kanilang bloodline, hindi sila nagdalawang isip na piliin ang huli. Sa sandaling ito, nakahinga rin si Xiaoyan ng malalim na hangin. Hinawakan niya ang braso ni Yao Lao. Parehong matigas ang mata niya. Oras na.